Biruin mo, nag-file ng kaso tong Ola ha, Biyernes. Pagkatapos kinabukasan, meron na raw agad court hearing. Ganyan kabubuyang mga Ola agent na yan na kapag nagpapasa sa inyo ng mga messages, email at kung ano-ano mga text. Tandaan ninyo, sa 10 kwento ng mga yan, 11 mali. Ganun kasinungaling yan mga yan. Yung pagsisinungaling nila hindi pa totoo. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Bago ang lahat, magandang araw at maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga usapang online lending app. So yun, ito nga meron ako nabasa doon sa isang group na kung saan talagang kasi matatawa ako na ewan doon sa kabubuhan nitong mga Ola agent na kapag nag-i-email talaga wala na sa lugar, wala pa sa ayos. Pagkatapos, kung ano pa yung mga pinagsasabi, gumagamit pa na naman ng mga municipal court, regional trial court, pati mga abogado. No? So, basahin natin. Attention! Good day. Ma'am, sir. Summoned to attend the preliminary court hearing scheduled on 15th of March 2025, 8 a.m. in small claims. Pound number 326-18 for violation of Article 354 of Revised Penal Code, filed docketed March 14, 2024. If you failed to attend the last court hearing, a warrant of arrest will be issued within 48 hours prior to compliance. Okay? The enforcement of a barangay amicable settlement or an arbitration award involving a money claim covered by this rule pursuant to Section 417 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. You can verify your case at the Clerk of Court under Attorney Tablan, RTC Regional Trial Court. Take note, if you request that the hearing be cancelled, you must pay the balance on your Ola. We will give you until 5 p.m. today to fix it. May reference pa yung YouTube channel, pero pagka sinesearch ko yan, wala naman lumalabas na channel kung sino yung nagpaliwanag, totoo lang. So yun, no? Tatawa na ako dun sa reference. Unahin ko yun sa reference sa YouTube channel. Pagka pinindot nyo yun, kapag nilagay nyo sa YouTube channel nyo, wala naman lalabas dyan eh. Kung sino-sino na yung mga lalabas yan, mga attorney, oo. Pero walang tinutukoy about dito sa pinipinpoint nila na kaso doon sa sinindan na biktima ng Ola, no? Tapos itong buong article na yan na sinulat nila dyan, na pinorward nila doon sa victim, lahat yan, 100% kasinungalingan ng tanga. Yes, kasinungalingan ng tanga. Bakit ko sinabi kasinungalingan ng tanga? Hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya eh. Biruin mo ha, nag-file sila ng case 14. Ibig sabihin, Biyernes, March 14. Kahapon na 15, di ba? Sabado. Yung March 14 na yun, kapag ka nag-file kayo ng Biyernes, automatic 2 araw walang korte. Walang scheduled hearing. Mangyayari niya, magsisimula yan Lunes. At maghihintay pa kayo ng ilang araw bago magkaroon ng schedule doon sa hearing ng small claims. Ang tanong, nagbigay ba sila ng mga tamang dokumento na kailangan? Diba? Ang galing-galing yung manakot, pero pag kayo nare-rate, takot na takot kayo, tapos takip tuwalya, tapos iyak-iyak yung pamilya. Biktima lang po kami ng alin, ng katangahan ninyo. Papasok kayo sa ganitong trabaho, di nyo alam yung pinapasok ninyo. Diba? Ito pa if you fail to attend the last court hearing, biruin mo last court hearing na kagad ha. Sa bagay, small claims isang araw lang yan, totoo naman. Aba kayo at maging totoo dahil, pero yung binabanggit na rin na may violation ang Article 354, yung tinignan ko siya, wait lang ha, tinignan ko siya sa Google, yung tinignan ko yung si 354, ang lumalabas dito is ito, Article 354 of the same code presumes malice as a general rule in every defamatory imputation without regard to its truth or falsity. The person accused of libel is required to prove that the imputation was made with good intention and justifiable motives. Ibig sabihin,
Sa libel, ito yung sabihin na, hindi ito yung cyber libel, libel lang. 354, ayun naman nakalagay naman yun. The person accused of libel. Sino sinisiraan? Yung biktima, sinisiraan kayo? O kayo naninira sa biktima? Ang gulo, di ba? Doon pala makikita nyo yung kabubuhan nito mga all agent. Yung mga bugok na all agent. Shoutout kaibigan Boss Rai. Gamitin ko muna ulit. Di ba? Doon ka na lang matatawa eh. Ako talagang, kaya ngayon nakita ko to, ewan ko sa mga ulan na ito. Kung ano ba pinag-aralan na ito. Di mo na iniintindi yung mga pinupor bagay. Copy-paste. Tapos, magsasabi pa sila na 48 hours compliance. Maglalabas sila ng warrant of arrest. Ganun ba kadali yung warrant of arrest? Hindi. Search warrant nga, mahirap pang makakuha dahil kailangan mo pa ng request doon sa mga pagbibigyan mo ng mga reklamo o ng complaint like the NBI, PNP o kaya yung direct filing. Okay, sa kakorte mismo, automatic. Tapos ito pa yung ginagawa, rather pananagot sa barangay. Amicable settlement daw, arbitration, award involving money claim. May korte na kayo, may barangay pa ba? Ano kayo, powerful? May sarili kayong gobyerno. Tapos ito pa, no, yung mga, ito naman tama naman yung ano ito. Yung na-score sa 7160, yung barangay amicable settlement, yun eh. Pero mali pa rin kasi nasa korte na eh. Tapos bumaba sa barangay, di ba? Higher na nga yung court. Tapos ito pa yung sinabi na natawa rin ako. You can verify your case at the clerk court of under attorney Tablan ng regional. Paano pagka pumunta talaga yung tao? Ang problema, hindi nyo masinabi kung sa regional court. Ay, no, ito pala, Pasig City. Pero yung sinasabi ko, yung branch ba? Yung branch yung tinutukoy ko rito. Kasi yung court order, kailangan may branch yan kung saan kayo magkakaroon ng hearing Di ba, kunwari, branch 80, branch 81, ganun. Hindi yung paghahanapin nyo pa yung tao, pero pag pumunta nyo din, sasabihin, meron bang, parang baka pumunta, pagpunta, wala naman yata hearing ngayon, Sabado di ba? Di tinawaanan pa yung nagpunta ron na biktima. Kaya talaga mga bugok na all agents, mag-aaral muna kayo, siguro kahit basic ng batas, para magkaroon kayo ng kaunting mas legit na pagsisinungaling. Tapos, take note, if you request that the hearing be cancelled, you must pay your balance to your OLA. Pagka ang small claims nasa korte na, hindi na pwede i-cancel yun. Huwag kayong tanga. Please lang. Tapos pagka naman kayo mga OLA victim, please huwag kayo maniniwala rito. Pero makakancel lang daw yung hearing kapag nagbayad kayo sa OLA. Ang tanong, anong OLA? Wala nga binanggit Sino nagre-reklamo sa inyo? Doon pa lang sablay na. Di ba? Okay, sana kung sinabi niya itong home credit, nagre-reklamo sa nangutang na hindi nagbayad. So, nag-file kami ng civil case sa inyo, small claims. So, padala kayo ng summon letter, galing mismo sa korte, hindi galing sa email. Di ba? Ang feeling nyo, powerful. Pag nagbayad yung may utang, automatic cancel yung hearing. Ganun kayo. Para kayong dapat kayo nasa ICC. Well, ito yung masasabi ko lang. Tapos until 5 PM to fix it para ayusin. Sana sinabi nyo kung nung OLA. Para alam kung sino babayaran. Hindi yung, kung 10 yung OLA ng biktima, sino ba? Lahat yung babayaran niya. Di wow. So yun, sana ma-realize na pagka ito nakaka-receive kayo mga ito messages, email, text or something, messages sa inyo sa Facebook, please lang, huwag nyo na paniwalaan. Ako na nagsasabi 100% this is truly they are lying to you. You are being deceived. Niloloko lang kayo ng mga yan. Tandaan ninyo walang alam sa batas itong mga to. Aminin ko hindi ako attorney, disclaimer. Pero itong mga pinagsasabi nito, sablay na agad. Kaya please, huwag na kayo naniniwala sa mga pinagsasabi nito mga abusadong all agents. So, sana nakatulong ang video ito. At muli, maglalambing po kasi nyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.